Noong umaga ng ika-14 ng Hulyo taong 2009, nakatanggap ng ulat ang mga pulis sa Nanjing City, Jiangsu Province tungkol sa isang hindi pangkaraniwang amoy na nagmumula sa isang apartment sa loob ng Lanchan Complex. Pagdating ng mga otoridad sa lugar, tumambad sa kanila ang isang nakakagulat na eksena. Isang bangkay ng babae sa hallway, isang lalaking wala ng buhay sa loob ng study room, at isang batang babae ang natagpuan sa loob ng banyo. Isa sa mga katawan ay bahagyang napinsala at may mga bahagi itong tinanggal. Matapos ang beripikasyon, kinilala ng mga investigador ang mga biktima bilang ang may-ari ng bahay na si Xu Jian, 43 taong gulang, ang kanyang asawang si Xiao Hong, 37 taong gulang, at ang kanilang anak na babae na 7 taong gulang. Ngunit ang lalong ikinagulat ng mga pulis ay ang pagkakatuklas ng isa pang tao sa loob ng apartment. Isang lalaking buhay pa at tila tulala habang nakaupo sa isang upuan. Kinilala siya bilang si Jiang Guo, isang kakilala ni Xu Jian. Ayon sa kanyang pahayag, inimbitahan umano siya ni Xu Jian para sa hapunan bago nangyari ang insidente. Ngunit ayon sa mga pulis, pagdating nila sa lugar ay agad na umamin si Jiang Guo. Bakas pa ang takot at pagkataranta sa kanyang mukha na siya raw ang responsable sa nangyayaring krimen. Si Jiang Guo ay ipinanganak noong 1976 sa Jumadian, Henan Province. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya ng magsasaka at may isang nakababatang kapatid na babae. Dahil sa limitadong kita ng kanilang pamilya, nagsumikap siyang mabuti sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng tiyaga at pagsusumikap, natanggap siya noong 2002 sa isang master's program sa China Pharmaceutical University. Matapos makapagtapos noong Hulyo ng 2004, natanggap siya bilang empleyado sa isang malaking kumpanya ng gamot sa Nanjing, Jiangsu Province. Gaya ng nakasanayan para sa mga bagong empleyado, inilagay muna siya sa marketing department. Subalit bilang isang taong may likas na tahimik na personalidad at background sa agham, nahirapan si Jiang Guo na makibagay sa isang kapaligirang nangangailangan ng mahusay na pakikisalamuha. Hindi lamang siya kapos sa kaalaman sa negosyo, kundi hirap din siyang makabuo ng koneksyon sa mga katrabaho at kliyente. Dahil dito, unti-unting naging alanganin ang kanyang posisyon sa kumpanya. Sa gitna ng kahirapang ito, isang pagkakataon ang nagbukas ng pinto para makilala niya si Xu Jian, na kalaunay naging malaking impluwensya sa kanyang buhay at siya ring naging superior niya. Isang Sabado ng Agosto taong 2004, habang abala si Jiang Guo sa pagbabasa ng Becoming a Sales Champion sa isang bookstore, bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanyang pangalan. Nang lumingon siya, nakita niyang si Xu Jian ito. Namangha si Xu Jian na makita ang isang bagong empleyado na gumugugol ng oras sa labas ng trabaho upang paghusayin ang sarili. Naantig siya sa pagsusumikap ni Jiang Guo, kaya't hindi lamang siya pinuri, kundi nag-iwan din siya ng mensahe. Sinabi niya kay Jiang Guo na kung sakaling magkaroon siya ng problema sa trabaho, huwag siyang mag-atubiling lumapit sa kanya. Hindi tulad ng karaniwang mga pangakong walang laman sa mundo ng trabaho, sineryoso ni Xu Jian ang kanyang sinabi. Nang sumapit ang pagtatapos ng probation period noong Setyembre, hindi pa rin nakamit ni Jiang Guo ang inaasahang performance, kaya't ikinonsidera ng HR na tapusin ang kanyang kontrata. Sa kritikal na sandaling iyon, personal na namagitan si Xu Jian upang ipakausap na palawigin ang probation period ni Jiang Guo. Hindi doon nagtapos ang tulong ni Xu Jian. Tuloy-tuloy niyang ginabayan, ibinahagi ang kanyang mga karanasan at sinuportahan si Jiang Guo hanggang sa tuluyang maregular ito sa kumpanya. Matapos maging opisyal na empleyado, nagpadala ng mensahe ng pasasalamat si Jiang Guo kay Xu Jian. Bilang tugon, masiglang inimbitahan siya ni Xu Jian para uminom upang mas makilala nila ang isa't isa sa labas ng opisina. Sa mas personal na usapan habang sila nag-iinuman, ibinahagi ni Xu Jian ang ilang bahagi ng kanyang buhay. Ipinanganak siya noong 1966 sa Wuxi, Jiangsu Province at nagtapos ng MBA 5 taon na ang nakalilipas. 6 na taon ang tanda niya sa kanyang asawa at may isa silang anak na babae na nooy 2 taong gulang pa lamang. Dahil naninirahan pa rin sa Wuxi ang kanyang pamilya habang nagtatrabaho siya sa Nanjing, umuwi siya tuwing weekend upang makasama ang kanyang mag-ina. Habang pinagmamasdan ni Jiang Guo ang buhay ni Xu Jian, isang lalaking may maunlad na karera at masayang pamilya, hindi niya naiwasang humanga at tingnan ito bilang huwaran sa buhay.
Lalo pang lumalim ang kanyang pasasalamat sa tapat na suporta at patuloy na panghihikayat na ipinapakita ni Shujian sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap kahit pa matapos silang lumabas ng restaurant. Nang malaman ni Shujian ang mahirap na kalagayan sa pamumuhay ni Django, isang luma at masikip na inuupahang kwarto, agad siyang nag-alok ng tulong. Iminungkahi ni Shujian na lumipat na lang si Django sa kanyang apartment sa Nanjing. Ipinaliwanag niya na inuupahan niya ang isang two-bedroom apartment sa lungsod, ngunit madalas niya lamang itong ginagamit tuwing weekdays dahil tuwing weekend ay umuwi siya sa Wuxi upang makasama ang kanyang asawa at anak. Bihira din daw bumisita sa Nanjing ang kanyang pamilya. Sa ganitong kalagayan, ang pag-anyaya kay Django na manirahan kasama niya ay makakatulong hindi lang para makatipid sa upa, kundi upang hindi rin masayang ang espasyo sa apartment. Sa harap ng taus-pusong alok na ito, buong tuwa namang tinanggap ni Django ang imbitasyon. Subalit hindi nagtagal ang maginhawang yugto sa kanyang trabaho. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap noong huling bahagi ng Oktubre taong 2004. Sa panahong iyon, aksidenteng nakapulot at naibalik ni Django ang isang pitakang nahulog ng kanyang katrabaho. Sa halip na pasalamatan siya, pabirong sinabi ng katrabaho na parang kulang pa raw ng 4,000 pesos ang ibinigay sa kanya. Bagamat mukhang biro lamang ito, tumama ito sa sensitibong bahagi ng pagkatao ni Django. Isang taong may mababang tingin sa sarili at hindi sanay sa mga sarkastikong komento. Pakiramdam niya ay nilait ang kanyang dangal, kaya hindi na niya napigilang bugbugin ang katrabaho sa mismong loob ng opisina. Ang pananakit sa kapwa-empleyado sa mismong lugar ng trabaho ay isang seryosong paglabag sa patakaran ng kumpanya. Lubos na ikinagalit ito ng management at agad na pinag-isipan ang agarang pagtatanggal sa kanya sa trabaho. Ngunit sa kritikal na sitwasyong ito, muling namagitan si Xu Jian. Gamit ang kanyang reputasyon at posisyon, nakumbinsin niya ang pamunuan ng kumpanya na bigyan pa ng isang pagkakataon si Django kapalit ng pangakong tututukan at babantayan niya ang pag-uugali nito. Dahil sa muling pag-aabot ng tulong ni Xu Jian, napanatili ni Django ang kanyang trabaho. Lalo pang lumalim ang kanyang utang na loob. Hindi na lamang bilang isang mabait na boss ang tingin niya kay Xu Jian, kundi bilang isang taong tunay niyang pinagkakatiwalaan at isang espesyal na kaibigan sa kanyang buhay. Ninais ni Django na magkaroon ng pantay at tunay na pagkakaibigan kay Xu Jian, isang relasyon na lampas sa karaniwang pagitan ng amo at tauhan. Ngunit mula sa pananaw ni Xu Jian, nananatili pa rin ang malinaw na hangganan sa pagitan ng superior at subordinate. Bagamat bukas siya sa pagtulong at may kabutihang loob, nais pa rin niyang panatilihin ang tamang distansya. May mga kilos si Django na masyadong malapit o pamilyar na minsan ay nagdudulot ng hindi komportableng damdamin kay Xu Jian. Halimbawa, sa mga simpleng pagkakataon tulad ng pagsakay sa elevator, kapag nauunang pumasok si Django nang hindi nagbibigay daan, makikita sa mukha ni Xu Jian ang pagkadismaya. Dahil sa pagiging sensitibo ni Django, agad niyang napansin ang mga bahagyang pagbabagong ito sa ugali ni Xu Jian. Ngunit tila hindi niya lubos na nauunawaan ang tunay na dahilan sa likod ng mga ito. Maliban sa mga alitan sa opisina, isa pang pinag-ugatan ng tensyon ay ang relasyon ni Django sa pamilya ni Xu Jian. Tuwing bumibisita si Xiao Hong, ang asawa ni Xu Jian mula sa Wuxi upang makita ang kanyang asawa sa Nanjing, lalo pang nararamdaman ni Django ang kanyang mababang kalagayan. Ayon kay Django, madalas siyang inuutusan gawin ang mga maliliit na gawaing bahay tulad ng pagbubuhat ng mga gamit o pagkuha ng sampayan na para bang isa siyang katulong at hindi kaibigang itinuturing na bahagi ng pamilya. Ang mas masakit pa para kay Django ay ang pananahimik ni Xu Jian sa tuwing naroroon siya habang minamaliit ng kanyang asawa si Django. Kahit nasasaksihan niya ang ganitong pagtrato, hindi kailanman sumita o nagtanggol si Xu Jian. Sa paglipas ng panahon, unti-unting gumuho ang tiwala ni Django sa relasyon na dati inakala niyang higit pa sa relasyon ng amo at empleyado. Masakit niyang naunawaan na habang tapat niyang itinuturing si Xu Jian na parang tunay na kapatid, ang tingin naman sa kanya ng kabilang panig ay isang ordinaryong tauhan lamang. Matapos ang Chinese New Year noong 2005, mabilis na lumalim ang mga naipong tampo at pagkadismaya ni Django dahil sa isang malaking pangyayaring dumating ng walang babala. Bigla na lamang umalis si Xu Jian sa kanilang kumpanya upang tanggapin ang posisyon bilang Deputy Director ng Business Development sa isang pharmaceutical group sa Nanjing. Laking gulat ni Django nang malaman niya ito sa mismong araw ng pag-alis ni Xu Jian. Sa kabila ng kanilang pagsasamang naninirahan sa iisang apartment, ni minsan ay hindi nabanggit ni Xu Jian ang tungkol sa trabahong ito.
bagay na lubhang ikinabigo ni Django. Matapos ang unang bugso ng galit, sinubukan ni Django na tingnan ang sitwasyon sa mas positibong paraan. Ang bagong posisyon ni Shujian ay may kaakibat na taunang sahod na humigit kumulang $30,000 at may mas magandang oportunidad para sa pag-unlad kumpara sa kanilang kasalukuyang kumpanya. Maaaring inilihim ito ni Shujian upang maiwasan ang posibleng komplikasyon sa trabaho. Sa ganitong pananaw, kahit papaano ay may saysay din ang pananahimik ni Shujian. Kasabay ng kanyang paglipat ng kumpanya, natapos din ang kanilang pagsasama sa iisang bahay. Pareho silang lumipat sa kanilang bagong tirahan. At sa paglayo ng pisikal na distansya, unti-unti ring lumayo ang kanilang ugnayan. Wala na ang araw-araw na usapan at sabayang pagkain. Unti-unti ring lumamig ang kanilang samahan. Mas naging malinaw pa ang epekto ng pagkawala ni Shujian sa trabaho ni Django. Dahil wala na ang dating suporta at gabay ni Shujian sa opisina, bumagsak ang kanyang performance ng husto. Lalong nadama ni Django ang kanyang pagkadismaya at naitanong niya sa sarili kung magtatagumpay pa ba siya kung wala ang paggabay ni Shujian. Dahil dito, nagdesisyon si Django na lisanin ang kanyang kasalukuyang trabaho upang subukang magtayo ng sariling negosyo. Isang matapang ngunit mapanganib na hakbang. Hindi nagtagal, mabilis na lumitaw ang mga hamon ng pagiging entrepreneur. Kailangan niya ng panimulang puhunan, koneksyon at higit sa lahat, mga kliyente. Sa kasamaang palad, wala siyang sapat na ipon, mahina ang kanyang kakayahang magkihalubilo at wala siyang customer base. Sa harap ng ganitong mahirap na kalagayan, una siyang lumapit sa kanyang dating propesor, ang tagapayo niya sa thesis noong master's degree upang humingi ng payo tungkol sa kanyang ideya sa negosyo. Makatotohanan ang mungkahi ng batikang guro. Pagbutihin muna ang kasalukuyang trabaho, ayusin ang buhay sa Nanjing, palawakin ang koneksyon, mag-ipon ng puhunan at saka unti-unting isipin ang pagnenegosyo. Isa itong payong may malalim na karanasan at taos-pusong malasakit. Ngunit dahil sa pagiging sensitibo at madalas na labis kong mag-react, hindi ito naging positibo sa mata ni Django. Sa halip na ituring ito bilang maayos na gabay, pinalabas niya ito bilang kawalan ng tiwala. Inakala niyang minamaliit ng kanyang guro ang kanyang kakayahan at walang paniniwala na siya ay magtatagumpay. Dahil sa pagkadismaya sa naging tugon ng kanyang propesor, nagdesisyon si Django na lumapit kay Shujian upang humingi ng suporta. Siya na mismo ang nag-ayos ng pagkikita at buong sigasig na iprinisenta ang kanyang business proposal. Sa kanyang gulat, kabaligtaran ang naging tugon ng propesor ang reaksyon ni Shujian. Hindi lamang ipinakita ni Shujian ang kanyang suporta, kundi aktibong tinulungan siya sa pag-aanalisa sa mga posibleng paraan upang maisakatuparan ang plano. Partikular na inalok ni Shujian na ipakilala si Django sa mga dati niyang kliyente upang matulungan itong makabuo ng sariling network. Nang sa tingin ni Django ay tamang-tama na ang panahon at may network na siya sa mga potensyal na kliyente mula kay Shujian, naniwala siyang kalahati ng kanyang landas patungo sa tagumpay sa negosyo ay kanyang narating na. Matapos nilang pag-usapan ang plano para sa negosyo, nag-atubili man, ibinahagi pa rin ni Django na kailangan niya ng panimulang puhunan upang masimulan ito. Sa harap ng kahilingang iyon, nagpakita ng paghaalangan si Shujian at ipinaliwanag na hindi siya makakatulong pagdating sa pera. Lahat ng kanilang pananalapi ay hawak at kinokontrol ng kanyang asawa, kaya wala siyang kapangyarihan upang basta-basta kumuha ng malaking halaga mula sa kanilang account. Hindi natinag si Django sa sagot na ito. Sa halip, nagdesisyon siya na maghanap ng ibang paraan upang makalikom ng kapital. Nanghiram siya ng halagang $45,000 mula sa mga kamag-anak bilang panimulang puhunan. Gamit ang perang ito at sa pagsunod sa payo ni Shujian, nagrehistro siya ng isang maliit na pharmaceutical company. Dahil sa mga koneksyon at kliyenteng ipinakilala ni Shujian, mabilis na nagsimulang gumana ang negosyo at agad na nagpakita ng kita. Ang unang tagumpay na ito ay nagbigay ng matinding kumpiyansa kay Django at lalong pinalalim ang kanyang pasasalamat kay Shujian. Bilang pagtanaw ng utang na loob, inimbitahan niya ito sa isang marangyang seafood restaurant upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Masaya ang kanilang naging salo-salo, tuloy-tuloy ang inuman at tagayan hanggang sa parehong makaramdam sila ng tama ng alak. Ang kanilang paghihiwalay pagkatapos ng hapunan ay naging espesyal para kay Django. Inakbayan niya si Shujian, habang si Shujian naman ay humawak sa kanyang bewang. Ang imahe ng dalawang lalaki na magkasabay na parang magkapatid sa dugo ay nagbigay kay Django ng labis na kasiyahan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay natamunan niya ang pantay na relasyon na matagal na niyang pinapangarap.
Mula noon, lalong lumalim ang ugnayan nila ni Shujian. Madalas siyang imbitahan sa golf outing at maging sa bahay ni Shujian bilang panauhin. Kapansin-pansin ding nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Xiaohong. Mula sa dating tila may pagmamaliit, naging mas magalang at may respeto ang kanyang pagkilos. Para kay Django, ang pagbabagong ito ay bunga ng kanyang tagumpay sa negosyo. Isang uri ng dignidad na noon ay hindi pa niya kailanman naramdaman. Noong kalagitnaan ng Oktubre taong 2007, isang mahalagang pangyayari ang naganap. Hindi inaasahan, dumalaw si Shujian sa bahay ni Django na may dalang mahalagang pakiusap. Ibinahagi niya na magsisimula sa elementary ang kanyang anak at kailangan nilang ilipat ang household registration ng pamilya sa Nanjing para sa pag-aaral ng bata. Bukod pa rito, plano rin niyang bumili ng bahay upang makasama na niya sa lungsod ang kanyang mag-ina. Upang may sakatuparan ito, sinabi ni Shujian na kailangan niyang manghiram ng halagang $75,000 at umaasa siyang matutulungan siya ni Django. Sa kabila ng katotohanang ang buong ipon ni Django mula nang magsimula siya sa negosyo ay nasa $45,000 lamang, hindi niya nagawang tanggihan ang pakiusap ng isang taong itinuturing niyang tagapagligtas. Kaya't bagaman mabigat sa kanyang kalooban, ipinahiram niya ang buong halaga ng kanyang ipon. Dahil sa tiwalang mayroon siya sa kanilang pagkakaibigan, ni hindi na siya humingi ng kasulatan. Isang simpleng usapan lang ang naging batayan ng pautang. Pagkatapos matanggap ang pera, bumili si Shujian ng isang apartment sa Gulu District, Nanjing noong Nobyembre ng 2007 na nagkakahalaga ng humigit kumulang $300,000. Nang tumulong si Django sa paglilipat ng gamit, labis siyang nabigla sa kanyang nasaksihan. Mamahaling muebles na yari sa bihirang klase ng kahoy, high-end na gamit sa pag-ehersisyo, koleksyon ng mga antigong may mataas na halaga, at napakaraming mamahaling kosmetiko ni Xiaohong. Lahat ng ito ay nagpapakita ng marangyang pamumuhay. Ayon sa kanyang tansya, ang kabuuang halaga ng ari-arian ng pamilya ay mahigit $145,000. Para kay Django, ang pagkatuklas sa tunay na yaman ng pamilya ni Shujian ay nagdulot ng magkahalong damdamin. Isang emosyon na hindi niya agad maipaliwanag. Sa kabilang banda, naisip niyang ang $45,000 na kanyang ipinahiram ay maliit lamang pala kung ihahambing sa kabuuang yaman ng pamilya ni Shujian. Napaisip siya kung naging mangmang ba siya sa pagbibigay ng buong ipon sa isang taong posibleng hindi naman talaga nangangailangan. Ngunit sa kabilang banda, mas lalong gumulo ang damdamin ni Django dahil sa higit isang buwan matapos niyang ipahiram ang pera, ni minsan ay hindi pa ito nabanggit ni Shujian. Wala man lang pahiwatig ng pagbabayad. Samantala, si Django ay wala pa ring sariling bahay, hindi pa kasal at ngayon ay wala ng reserbang pera upang maisakatuparan ang sarili niyang mga plano sa buhay. Lalong naging masakit ang pagkakaibang ito sa kanilang kalagayan nang mapagtanto niyang sinakripisyo niya ang lahat upang tulungan si Shujian, samantalang tila wala man lang pakialam si Shujian sa kanyang kalagayan. Tumindi pa ang pakiramdam ng kawalan ng hustisya nang makita niyang patuloy ang pagbili ng pamilya ni Shujian ng mamahaling kagamitan. Mula sa malalaking LCD TV hanggang sa bagong sasakyan habang wala pa ring binabanggit tungkol sa perang hiniram. Sa kabila ng mga pagdududa at hindi komportableng damdamin, hindi pa rin nagkaroon ng lakas ng loob si Django na paalalahanan si Shujian tungkol sa utang. Ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan o mawalan ng dangal, kaya pinili niyang manahimik. Bukod sa pinansyal, may isa pang pinagmulan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Django at pamilya ni Shujian, ang usaping personal. Sa edad niyang lagpas 30 at nananatiling binata, madalas subukang ereto ng mag-asawa si Django sa iba't ibang babae. Bilang isang nurse sa Wuxi, malawak ang network ni Xiaohong at kilala niya ang maraming dalagang pwedeng ipakilala. Kaya't sumang-ayon siya sa kahilingan ng kanyang asawa na tulungan si Django na makahanap ng kapareha. Ngunit hindi naging maganda ang karanasan ni Django sa pagkikipag-date. Ayon sa kanya, ang unang babaeng ipinakilala ni Xiaohong ay agad na nagpakita ng pagkahilig sa material na bagay. Ilang beses pa lang silang nagkikita, nagsimula na itong humiling ng mamahaling damit at high-end na kosmetiko. Nang maramdaman ni Django na tila ginagamit lamang siya, agad niyang tinapos ang ugnayan matapos lang ang ilang pagkikita. Ang mga sumunod pang babae na ipinakilala ni Xiaohong ay hindi rin tumutugma sa hinahanap ni Django dahil sa iba't ibang dahilan. Lalong sumama ang sitwasyon sa huling bahagi ng Hulyo taong 2008 nang imbitahan siya ni Shujian sa kanilang bahay para kumain. Sa kalagitnaan ng hapunan, muling napunta ang usapan sa paghahanap ng mapapangasawa para kay Django.
Doon ay nagbitaw si Xiaohong ng isang komento na labis na ikinasama ng loob ni Django. Sinabi raw nito na dahil galing siya sa probinsya, dapat daw ay hindi masyadong mataas ang kanyang pamantayan sa pagpili ng kapareha. Dahil kung hindi, mahihirapan siyang makahanap ng mapapangasawa. Nasaling ang kanyang dignidad sa sinabi ni Xiaohong na iyon, kaya hindi na napigilan ni Django ang sarili at mapait niyang isinagot na kung ganoon raw ang mga babae ngayon, kasing materialistiko ni Xiaohong, mas mabuti pang wag na lang siyang makakilala ng kahit sino. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mag-asawang Shujian at Xiaohong. Kapwa sila na tahimik at malinaw na nakita sa kanilang mukhang pagkadismaya sa naging sagot ni Django. Matapos ang insidenteng ito, unti-unting nabawasan ang pag-anyaya ni Shujian kay Django. Halatang nagsimula ng lumayo ang dating matalik na ugnayan. Ang Agosto ng taong 2008 ay nagsimula ng isang mahirap na yugto dahil ang pambansang ekonomiya ay pumasok sa panahon ng pagbagal. Hindi nakaligtas ang pharmaceutical company ni Django. Mabilis na bumaba ang kita at lumala pa ang sitwasyon nang mawala ang suporta ni Shujian na nagresulta sa pagkawala ng maraming mahalagang kliyente. Sa panganib ng tuluyang pagsasara ng negosyo, nagpasiya si Django noong unang bahagi ng Oktubre na aktibong hanapin si Shujian sa pag-asang maibabalik ang kanilang relasyon. Batid niyang mahilig si Shujian sa mga antigong bagay, kaya't sinadya niyang bumili ng mga sinaunang barya mula sa antique market upang irigalo. Umaasang mapapalambot nito ang loob ni Shujian. Ngunit ang naging tugon ni Shujian ay labis na ikinadismaya ni Django. Sa halip na pahalagaan ang regalo, isang mabilis na sulyap lang ang ibinigay ni Shujian bago basta na lamang itapon ang mga barya sa isang drawer na parang walang halaga ang mga ito. Ang ganitong pagtrato ay labis na tumama sa pride ni Django. Galit na galit siya sa loob, ngunit hindi niya ipinakita. Sa halip, nagkulong siya sa banyo at buong lakas na sinuntok ang pader upang ilabas ang kanyang emosyon. Nang malamig na tinanong ni Shujian kung ano ang problema, sinagot niya lamang ng wala. Pagsapit ng taong 2009, lalong lumala ang kalagayan ng kumpanya ni Django. Kailangan niyang makahanap ng panibagong kapital upang mapanatili ang operasyon. Sa kawalan ng ibang opsyon, napilitan siyang tawagan si Shujian upang pag-usapan ang $45,000 na inutang nito. Sagot ni Shujian, kailangan pa raw niyang ikonsulta ito sa kanyang asawa, ngunit matapos ang tawag na iyon, wala nang sumunod na pag-uusap. Kahit ilang ulit pa siyang tumawag, palaging iniiwasan ni Shujian ang usapan at kalaunan ay tumigil na rin ito sa pagsagot ng tawag kapag nakitang si Django ang tumatawag. Dahil dito, nagdesisyon si Django na puntahan mismo si Shujian sa kanilang bahay upang magipagharap. Ngunit hindi rin siya pinansin. Kahit halatang may tao sa loob ng bahay, walang nagbukas ng pinto. Nanatiling tahimik ang pamilya ni Shujian na tila ba sinadyang hindi siya pansinin. Ang ganitong asal ay lalong nagpabigat sa loob ni Django. Dahil dito, nagpadala siya ng ultimatum kay Shujian na kung hindi maibabalik ang pera, magsasampa siya ng kaso. Ngunit kahit sa harap ng banta ng legal na aksyon, nanatiling kalmado si Shujian. Patuloy niyang iniwasan si Django at hindi man lang nagpakita ng pagkabahala. Wala nang ibang malalapitan kaya't lumapit si Django sa isang abogado upang magtanong kung maaari ba siyang magsampa ng kaso. Ngunit ang naging tugon ng abogado ay tila huling dagok sa kanyang natitirang pag-asa dahil walang kasulatan o formal na kasunduan sa pautang at halos imposible raw na manalo siya sa korte. Nagmistulang suntok sa dibdib ang katotohanan ito. Doon napagtanto ni Django sa masakit na paraan na pagkakamali pala ang pagiging tiwala niya. Dahil sa ayaw niyang magmukhang walang tiwala, hindi na siya humingi ng kasulatan at ngayon siya mismo ang nagdurusa dahil doon. Noong ika-28 ng Hunyo, sa isa pang tangkang harapin si Shujian, nagkataong nakita ni Django ang buong pamilya habang papalabas ng bahay at papasakay ng kotse. Masaya, nakangiti at tila walang problema ang kanilang itsura. Isang imahe na tuluyang nagpasabog sa natitirang pagpipigil ni Django. Agad siyang lumapit at hinarangan ang daraanan ni Shujian, sabay iginiit ang pagbabalik ng perang inutang. Nang marinig ang pag-uusap, agad nagbago ang ekspresyon ni Xiaohong. Kitang-kita ang paglamlam ng kanyang mukha. Si Shujian naman ay tila nagmamadaling sumabat at nagbigay ng isang hindi malinaw na pangako na ihahanda raw niya ang pera sa mga susunod na araw. Matapos iyon, agad silang sumakay ng sasakyan at saka umalis. Umuwi si Django nang mabigat ang pakiramdam.
balot ng sari-saring emosyon. Sa kanyang pagninilay, unti-unti niyang tinanggap ang masakit na katotohanan. Ang taong lubos niyang pinagkatiwalaan at itinuring na matalik na kaibigan sa loob ng maraming taon ay isa palang taong walang pag-aatubling umutang at tumangging magbayad. Ang agwat sa pagitan kung paano niya tinrato si Shujian at kung paano siya tinrato pabalik ay lalong nagpatingkad sa sakit. Habang ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi, ang pamilya ni Shujian ay masagana ang pamumuhay. Nakatira sila sa marangyang apartment, namimili ng mamahaling gamit at masayang namumuhay. Lahat ng ito gamit ang pera na pinaghirapan ni Django. At sa kabila nito, wala man lang ni katiting na intensyon na bayaran siya. Sa pagbalik ng alaala sa tagpong iyon, lalong tumindi ang galit sa dibdib ni Django. Sa maraming gabing hindi siya makatulog, dumating siya sa isang desisyon. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang ipaglaban ang katarungan para sa sarili. Umaga ng ika-14 ng Hulyo taong 2009, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa pinagtatrabahuan ni Shu Jian. Sa kabila ng nakaschedule na trip, hindi siya pumasok sa opisina gaya ng inaasahan. Dahil 2 araw na siyang hindi nagpapakita at hindi rin makontak, nagsimulang magalala ang kanyang mga katrabaho, lalo na't kilala si Shu Jian bilang isang responsable at maaasahang tao. Nagpasiya ang isa sa kanyang mga kasamahan na puntahan ang bahay ni Shu Jian upang alamin ang sitwasyon. Pagdating doon, walang sumasagot sa mga katok. Nang subukan niyang tawagan ng telepono, narinig niya ang ringtone mula sa loob ng unit, ngunit wala pa ring sumasagot. Mas lalo lang siyang kinabahan nang mapansin na may kakaibang amoy na nanggagaling sa loob ng bahay at papalakas ng papalakas habang lumalapit siya sa pintuan. Dahil dito, agad siyang tumawag ng mga otoridad. Pagdating ng pulisya, kanilang nadiskubre ang isang nakakagulat na tagpo. Ang buong pamilya ni Shujian ay natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanilang apartment. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Django. Nakaupo lamang sa sofa at hindi nagtangkang tumakas. Nang makita niya ang mga pulis, mahinahon niyang sinabi na siya ang may gawa nito at dapat daw siyang arestuhin. Agad siyang inaresto. Ngunit sa mga sumunod na interogasyon, kapansin-pansin ang maraming pagkakaiba-iba ng kanyang mga pahayag. Maliban sa kanyang unang pag-amin, paulit-ulit niyang itinanggi ang pananagutan at sinisisi ang mga hindi kilalang tao. Ayon sa isang bersyon ng kanyang kwento, noong ika-11 ng Hulyo, inimbitahan umano siya ni Shujian sa bahay nito. Pagpasok daw niya, nadatnan niyang nagtatalo si Shujian at ang 3 lalaking hindi niya kilala. Nais na raw niyang umalis, ngunit pinigilan siya ng mga ito. Kinabukasan, habang nasa loob pa rin umano siya ng bahay, dumating si Xiaohong at siya naman ang nakipagtalo sa 3 lalaki. Sa gitna ng tensyon, ginamit daw ng mga lalaki ang isang martilyo upang paslangin ang buong pamilya ni Shu Jian. Pinilit pa raw siyang bumili ng mga gamit at binantayan upang hindi makatakas. Subalit, mabilis na nabasag ang kwento ni Django nang lumabas ang matibay na ebidensya mula sa investigasyon. Ayon sa pagsusuri ng CCTV sa hallway at elevator ng gusali, walang ibang tao maliban sa pamilya Shu at kay Django ang pumasok o lumabas sa apartment sa oras ng krimen. Wala ring palatandaan ng puwersang pagpasok. Ang lahat ng bakas, mga fingerprint, yapak at aktibidad ay pawang kay Django at sa pamilya Shu lamang. Nagbigay rin ng testimonya ang ilang empleyado mula sa hardware at supermarket na si Django mismo ang bumili ng cutting machine at iba pang gamit. Isang security guard ng gusali ang nakakita sa kanya na may dalang plastic bag na tila may pulang laman. Mula sa kanyang unang pag-amin, natagpuan ng pulisya ang isang plastic bag sa ilalim ng tulay na may lamang human tissue. Kinumpirma ng DNA test na ito ay mula sa mga biktima. Maging ang mga kamay ni Django ay may kapansin-pansing paltos, indikasyon ng matagal na paggamit ng makina. Gamit ang lahat ng ebidensyang ito, naging malinaw sa mga otoridad na ang tanging taong responsable sa nangyari ay si Django. Ngunit nananatili ang tanong, ano ang nagtulak sa kanya na gawin ito? Sa kanyang unang buong pahayag matapos ang pag-aresto, sinabi ni Django na nagpunta siya sa bahay ni Shujian upang singilin ang halagang $45,000 na inutang umano sa kanya. Sa simula raw ay pumayag si Shujian na gumawa ng promissory note, ngunit tumutol si Xiaohong at mariing na itinanggi ang utang. Umabot pa raw sa puntong pinagbantaan siya gamit ang martilyo. Sa matinding tensyon at galit, nasaktan niya si Xiaohong.
Nang rumesponde si Shujian, nadamay din ito. Ngunit nasaksihan ng kanilang anak ang lahat. At sa takot na magsusumbong ito, nagdesisyon si Django na isama na rin ito sa trahedya. Samantala, iginiit ng ina ni Shujian na walang katotohanan ang sinasabing utang. Ayon sa kanya, maayos ang kalagayang pinansyal ng kanyang anak at ang perang ginamit sa bahay ay mula sa stock market at bank loan at wala raw kinalaman si Django. Pati ang kapatid ni Shujian ay may parehong paniniwala na ang totoong dahilan ay tinanggihan si Django sa hinihingi niyang tulong pinansyal at dahil dito, nawalan siya ng kontrol. Noong ika-7 ng Hulyo taong 2010, hinatulan ng Nanjing Intermediate People's Court si Django ng intentional homicide, pinarusahan ng kamatayan, tinanggalan ng karapatang pampulitika habang buhay at pinagbayad ng $34,000 bilang danyo sa pamilya ng mga biktima. Nag-apela si Django, ngunit ito'y tinanggihan ng Higher People's Court. Noong ika-12 ng Agosto taong 2011, isinagawa ang hatol. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya tuluyang inamin ang krimen. Sa personal na pananaw ni Django, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang taong tahimik, masipag at tapat, ngunit pinagsamantalahan. Sa kwento niya, matagal siyang humahanga kay Shujian bilang isang kapatid at huwaran. Lumaki siyang mahirap, hindi mahusay sa pagkikipagkapwa at walang natatanging kakayahan. Sa kabila nito, ang pagkakaibigan nila ni Shujian ay nagbigay sa kanya ng pag-asang makaahon sa buhay. Ngunit ang biglaang paglayo ni Shujian at ang tila pagwawalang bahala nito sa kanya ay nagdulot ng matinding emosyonal at pinansyal na dagok. Pilit niyang sinabayan ang antas ng pamumuhay ni Shujian, ngunit sa huli, naramdaman niyang malayo talaga ang agwat nila. Dito nagsimula ang kanyang pagkalugmok, pagkasensitibo at pagdududa sa mga tao na nasa paligid niya. Dito nagtatapos ang kwentong ito. Ang tanong, totoo nga bang ang $45,000 ang naging ugat ng krimen? O may mas malalim pang dahilan? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood ng kwento natin ngayon at kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng true crime cases na may malalim na pagtatalakay, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming uploads. Bago tayo magtapos, gusto ko lang pasalamatan ang ilan sa ating mga masugid na taga-suporta. Kaya shoutout sa'yo Clarissa Tolentino, John Kenneth Princes, Mojado and Kaagusan family from Pangasinan, Philippines, kay Tanjiro Iyashiro, kay Miss Mylene Kamit, at kay Simple Sound TV. Kung gusto mong magpa-shoutout sa susunod na video, i-comment lang ang iyong pangalan at mensahe sa ibaba at baka ikaw na ang susunod naming banggitin.